Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Abala si Mavic sa pagre-repaso ng mga inilista niyang gastos at kita sa tindahan niya ng mga dry goods nang pumasok si Orlando sa apartment. Pagsulyap niya sa kapatid ay napansin niya na tila good mood ito, nanibago siya. Mula nang dumating siya sa Maynila ay parang iwas na iwas ito sa kanya. Hindi ito pumapasyal sa kanya kung hindi rin lang kasama ang mga bagong kaibigan nito. Hinayaan na lang niya ito. Gusto rin niya sanayin ng sarili na wala na ito para huwag siyang masyadong manibago pagbalik niya sa Batangas. Mukhang masaya ka, Aniya. Yes ate, masaya talaga ako. Umupo ito sa sala at saka nag-cross leg. Nakita ko sa attorney kanina. Nagchikahan kami. Tapos, isinakay pa niya ako hanggang sa palengke. Ganoon ba? Wala sa sinabi nito ang atensyon niya, kundi sa listahan niya. Yes, balita ko. Puro bulaklak at dahon daw ang bahay nun. Ganoon ba? Sabi ulit niya. Hindi na niya ikinuwento rito na nakapasok na siya sa bahay ni Mac. Masyado siyang busy sa pagkukwenta. At mabait sa bading iyon. Pumindot siya sa calculator. Nagiging judge pala siya sa mga gay beauty pageants. So, tinignan niya ang mukha nito. Bakit natin pinag-uusapan si Mac? Anong tinutumbok ng usapan natin? Dalian mo't nalilito ako sa mga numero kapag may kachismisan. Ang suspetsya ng mga bading Gersey ay isa rin siyang paminta. Anong paminta? Bakla, sister. Baklang ayaw umamin na bading siya. Closet queen. Gusto niya matawa sa sinabi nito. Ako, mabait ako sa mga bading. Ang ibig bang sabihin closet din ako? Iba kapag ombre, no? Feeling ko talagang bading din siya. At alam mo ba kung ano pang another feeling ko? Ano? Gusto niya ako. Tuluyan siya napahinto sa ginagawa. Si Attorney Mac bang pinag-uusapan natin? Yes, si Attorney Christian Mac mismo. At suspetsya mukha mo bading si Mac at gusto ka niya? Yes, mayabang na sabi nito. At alam mo ba, like ko rin siya. Love ko na nga yata siya Para siya nakainom ng katas na ampalaya. Kung bading iyon, hindi ba dapat lalaki ang type niya? Hindi na uso iyon, sister. Uso na ngayon ang bading to bading. Iyon daw ang mas nagtatagal na mga relasyon. Nahihilo ako sa mga sinasabi mo, Orlando, pero parang nakukuha kong ibig mong sabihin. Sa tingin mo, like niya ako? Kilala mo ako, diba? Magkakabit ang pusod natin. Alam mo nang isasagot ko kaya wag mo na akong paghirapan ng pag-iisip kung paano magsasalita na hindi masasaktan ang damdamin mo. Hindi ka kasi supportive sa pagdadalag ako. Hoy, anong ginagawa ko rito kung hindi ako supportive sa'yo? In fairness, okay rin iyong feeling na naririto ka lang sa tabi-tabi, pero hindi na tayo magkasama sa bahay. Pinipilit ko mag-adjust sa ganoon. I'm sure, gusto mo na talaga mag-solo, and it made me think. Sinipat niya ito. Ngayon na mukhang okay ka na, siguro pwede ko rin gawin ang gusto ko. Tumaas ang isang kilay nito. Like what, ate? Gusto kong kumuha ng refresher course sa course nung tinapos ko. Tapos magbo-board ako. Kung sa bagay, sayang naman yun. Baka makapag-abroad pa ako. Iiwan mo na ba ako? Nagdrama agad ito. Baka lang naman. Naisip ko lang na total, naririto na rin lang naman ako. Bakit hindi ko pa samantalahin, diba? Kaya namang i-manage ni Ate Gemma yung tindahan sa Batangas. Saka, huwag kang ang OA. Ikaw ang nauna ng iwan. Akala ko ba uwing-uwi ka na sa atin? Oo, pero kung makakapag-board at makakapasa ako, well, it will mean a lot to me. Kung sa bagay again, saka hindi na talaga tayo magsasama sa iisang bubong, diba? Okay lang sa akin, pero nasa iyo iyon. Iniaalok sa amin ng may-ari ng spa, iyong top floor na maliit na building ng grocery niya sa palengke. Naiingayan naman ako kung doon ako titira sa market at saka alam mo namang takot ako sa heights. Kapag natuloy iyon, baka ako na lang ang kumuha ng apartment na tinitirhan namin ngayon. Maghahanap na lang ako ng maid. I'm sure, kaya ko naman magbayad noon sa susweldohin ko ngayon.
Good decision yan, Orlando. Kung kailangan mo na iyong pera mo, sabihin mo lang. Kapag talagang for good na ako sa work ko dito, baka kumuha ako. Bibili na siguro ako kahit maliit na bahay lang. Kahit townhouse. May nag-alok sa akin ng condominium sa Retiro pero hindi ako pwede roon dahil mataas na floor na lang ang available. Nalulula na ako sa pag-i-imagine pa lang. May nakita kaming townhouse ni na Maricar sa Dapitan. Bagong gawa, for sale. One ride lang iyon papunta sa Sunflower. Parang gusto ko yung lugar kasi tahimik at mas malinis kumpara sa ibang lugar sa Maynila. Well, ang importante ay ikaw ang supervisor sa Sunflower Funeral. Malaking break iyon sa'yo. Ang laki ng punerarya nila kung ikukumpara doon sa atin. Minimum na 5 sa isang araw ang nagpapaserbisyo roon. Na magpunta ako roon 3 days ago, 15 ang naikot kong chapel. Malaki ang parking at iyong morgue. Ate, ang ganda. Mayroon pa silang freezer in fairness. Ibang-iba talaga. Pati ang makeup set nila. Diyos ko, ang dami. Pati yung spray paint. Kumpleto talaga. Mukhang magugustuhan ko na talaga dito. Ikaw, babalik ka pa ba sa atin kung makakapasa ka sa board exam? Hindi pwedeng hindi. Naroroon ang mga kabuhayan natin. Para nakaka-guilty naman na ikaw lang maiiwan doon. Tapos namamayagpag ako dito. Don't worry about me. Kontento naman ako roon eh. Naisip ko lang na magandang pagkakataon ito para makapag-aral ulit. At least, kung gusto kong lumuwas, mayroon na akong bahay na tutuluyan. Yung sayo, kaya bilhin mo na iyong townhouse. Kapag papa ko na si Mac, gravity ate, doon na tayo titira sa mansion niya. Magbubuhay Reyna na ako, excited na sabi nito. Maging okay lang ang lagay mo, ayos na sa akin yun. Gumaan ang loob niya sa usapan nilang iyon. Na-miss niya ang ganoon. Kahit tutol ang kalooban niya sa iniisip nitong pamintas si Mac, wala siyang balak na sirain ang ilusyon ng kanyang kapatid. Wala nang bago roon dahil simulat sa Paul ay mahilig talaga ito mag-ilusyon. Magsasawa rin ito at lilipat na naman sa ibang interes nito. Hindi na niya kailangang ipagdikdikan dito na sigurado siyang lalaki si Mac saan mang anggulo tignan. Naaalarmang humawak si Mavi kay Mac habang nasa gilid sila ng pangpang na Marikina River sa likod ng Riverbanks Mall. Nagtungo sila roon para manood ng fireworks display. May inisikaso ito sa isang pinsan nito sa parang Marikina. Sinamantala na rin niya ang pagpapasadya roon ng sapatos. Pagkatapos ay nag-stroll sila. Nakakatakot pala ang mga yan. Nakakakilabot sa dami. Sabi niya habang nakatingin sa mga janitor fish sa tubig. Hindi nangangain ng tao yan. Natatawang sabi nito. Pero ang lalaki, sa katingnan mo oh. Pag nilapitan mo, parang hayok na nagtatalunan. Para mga pirana ang tingin ko sa kanila. Nakakasugat ang mga janitor fish na yan, pero hindi nangangain ng tao kagaya ng pirana. Saka, malalaki lang talaga sila. Isa iyan sa mga problema ng Marikina government na hindi mabigyan ng solusyon. Bigla kasi ang pagdami. Umiiling na pumalatak ito. Sumilip pa sila ng kaunti sa tubig bago tumawid sa hanging bridge papunta sa kabilang panig ng ilog. Naghanap sila ng mauupuan sa damuhan para mag-snack. Napako ang tingin niya sa maliit na barko may kalayuan na sa kanila. Sa mga iyan magagaling ang fireworks display para i-celebrate ang founding date ng pagiging lungsod ng Marikina. Alam mo, doon sa amin, lumuluwas pa kami sa SM Batangas para makapanood ng fireworks display. Kapag gusto mo talaga, sasadyain mo pa ang Enchanted Kingdom sa Santa Rosa para makapanood kapag weekend. Normal lang iyon dito, lalo na rito sa Marikina dahil palagi may isineselebrate. Pero maganda palagi yung anniversary ng cityhood. Magarbo talaga. Maiba ko. Kumusta pala ang trabaho ni Orlando? Okay raw, sabi niya. Mas professional ang pagkatrabaho at mas may sistema raw sa branch nila rito. Kaya lang, kailangan ay mabilis daw talaga ang kilos niya dahil marami silang inaayusan at inaayos na bangkay. Ngumuwi ito. Hindi ba talaga siya natatakot sa trabaho niya? Ang sabi niya, mas maganda raw ayusan ng mga patay dahil hindi nagre-reklamo. Trademark ni Olan iyong buhay na itsura ng mga patay. Expert sila sa pagmimix ng pintura at make-up. Napanganga si Mac. Pinipinturahan ba iyon? Sabi niya, hindi pa ako nakakapanood ng trabaho niya. Hindi kaya ng dibdib ko. Hindi talaga lahat ay matapang kapag patay ng pinag-uusapan. Inabutan siya nito ng lace. Sayang,
At bangingi si Ate Salve, nakasama sana siya. Ganun yun eh. Kapag tapos na ang trabaho niya ng alas 6, kasiyahan na niyang tumoma. Hindi ko na siya pinagbabawalan, hindi rin naman kasi nakikinig. Nagpatuloy ang kwentuhan nila hanggang sa kumapal na ang dami ng mga tao. Nang tumunog ang sirena ng maliit na barko, inaghiyawan ng mga tao. Biglang sumabog ang nakakasilaw na liwanag sa madilim na kalangitan. Nagpalakpakan ng mga miron sa fireworks display at tumagal ng mahigit 30 minutos. Pagkatapos niyon, pakiramdam niya ay nagsasayaw pa rin ang mga ilaw sa mga mata niya. Nagmamadaling nagtayuan ng mga ito para makabalik sa kabilang panig ng ilog. Dito muna tayo, Mavic. Pigil sa kanya ni Mac. Hindi pwedeng sabay-sabay na tumawid ang mga tao sa hanging bridge. Baka bumagsak. Nakakatakot naman. Kumuha ito ng Sprite and can at lumagok bago siya inabutan ng isang lata. Pagkatapos ay humilig ito sa balikat niya. Nakasuporta ang mga braso nito sa katawan niya at nakaunat sa lupa ang mahahabang binti nito. Hindi siya kumibo sa ginawa nito. Tumahimik na rin ito. Tumingila sila pareho sa maliwanag pa ring kalangitan. Noong bata ako, kabisado kong constellation. Kapag kuwan ay sabi niya, "Nakalimutan mo na ba? Ako, kabisado ko pa rin hanggang ngayon." Nang mahirapan si Orlando sa tandaan ng mga iyon, kinalimutan ko na rin. Ayoko kasi na tuwing titingalain namin ang madilim na langit, ay iisipin niya na mas marami akong alam kaysa sa kanya. Hindi naman mahalaga iyon. Mga bituin lang naman at pangalan na kinalimutan ko. Mahal na mahal mong kapatid mo. Napangiti siya. He's all I've got. Sa sitwasyon niya ngayon, sino pa bang aasahan niya kundi ako? Gusto na niya mamuhay mag-isa. Ayoko man siyang pigilan na hindi ko magawa. Hindi ko pa mapigilan ang bisyo na yata ang pagpoprotekta na rin todo sa kanya. Hindi ko siya pinilit na magsama kami sa iisang tirahan dahil gusto kong maramdaman niya na kahit mag-isa lang siyang mamuhay ay nasa malapit lang ako. Na madali niya matatakbuhan, ano man ang mangyari. Inubos na niya ang Sprite niya. Ayan, wala ng tao sa bridge. Pwede na tayong tumawid. Ayaw mo bang matagal pa ng kaunti dito? Hindi ka naman siguro allergic sa akin. Bakit ako ma-allergic sa'yo? Bulaklak ka ba? Biro niya. Pasado alas 11 na, Mac. Bala kong umalis na maaga bukas. Mag-i-inquire ako sa FEU kung pwede ako mag-refresher course sa kanila. Gusto ko mag-take ng board exam. Talaga? Ngumiti ito. Ang ibig sabihin magtatagal ka pa rito sa Maynila. Ganoon na nga. Hindi na ito para kay Orlando, kundi para sa sarili ko. Total, gusto na niya kumawala. Panahon na rin siguro para pagbigyan ko naman ng sarili ko. Ngumiti siya. Kaya pwede na siguro tayong umuwi, diba? Madaling araw na siguro tayong makakabalik sa Santa Cruz nito. Nauna itong tumayo at inalalayan siya. Ito na rin ang nagtupi ng blanket nila at nagbitbit ng mga plastic bag na ginamit nila. Pagkatapos, ay dumiretso na sila sa kotse nito. Hindi sila nainip sa biyahe dahil panay pa rin ang kwentuhan nila. Huwag ka na bumaba ang sasakyan. Dumiretso ka na sa bahay mo at magpahinga ka na. Sabi niya nang huminto sila sa tapat ng compound nila. Maaga rin ang appointment ko bukas. Salamat sa fireworks at sa sapatos kong libro mo. Ngayon ko lang na-experience ang ganito. Nag-enjoy talaga ako. Ulitin natin yon. Sa MOA naman. Dahil hindi pa ako nakakapunta roon. Sure. Halatang excited na sagot nito. Bago pa siya madala sa kagupuhan nito, ay pumasok na siya sa gate at mabilis isinara iyon. Narinig pa niya na mabukasan ang malaking gate ng bahay nito. Napangiti siya. Hindi niya ma-imagine na ganoon ito kalapit sa kanya. At kung gaano kabilis ay nilalapit nito ang sarili sa puso niya. Napangiwi si Mac na makita niya ang mga bagong recruit na miyembro ng Neighborhood Watch. Lord, ito ba ang mga ito makakasama ko ngayong gabi sa pagronda? Nakasuot pa rin ng sando si Sushmita pero pinatungan na nito iyon ng asul na pang-itaas na uniforme nila. Nakasuot din uniforme sina Carmina, Maricar at Orlando. Mukhang marami tayo ngayong gabi aniya sa mga ito. Kapisanan ito ng mga diwata ng syudad na nagmamalasakit attorney. Saka alam mo naman, malapit na mga beauty pageant ng sangkabadingan sa mga barabarangay at purok-purok kaya bonus points itong ganitong activity. Ani Carmina na may hawak pang batuta. Kagmadamo gwapo paggabi attorney, dagdag ni Maricar. Mamimigay na rin kami ng flyer ng salon at spa attorney. At itong si Barbie, mamumudmud din daw ng special promo ng sunflowers sa mga lugar
na maraming tsugihin, sabi ni Sushmita. Ano ba yan? Pati puneraria may promo? Matari na komento ni Carmina. Doon ka magronda sa Bangkusay at Moriona sa Tondo, Orlando. Humuso si Orlando. Walang pakialaman no? Mabenta discounted na kabaong namin. O siya, awat niya sa mga ito. Nasabi na ba sa inyo ang mga dapat nating gawin? Huwag magpanik kapag nakakita ng gulo at huwag maghihiwa-hiwalay. Tatawag agad tayo ng tanod na nagro-ronda at hindi tayo makikialam. Naiintindihan niyo ba? Loud and clear, sabay-sabay na sabi ng mga ito. Tara na, yaya niya. Pakiramdam niya ay may kasama siya mga inahing manok dahil walang tigil sa pag-iingay ang mga ito. Hindi niya maintindihan kung bakit ang mga ito ang natokang kasama niya ngayong gabing iyon. Hindi niya pwedeng tanggihan iyon kaya magtitiis na lang siya. Kung sa bagay, pwede namang samantalihin na lang niya presensya ni Orlando. Magpapalapad siya ng papel dito para kay Mavic. Balak pa sana niyang dumaan sa apartment ng dalaga pero dahil kasama niya kapatid nito, minabuti niyang huwag na lang. Ayaw niyang malaman na mag-iingay ang mga baklang ito ang balak niyang paniligo kay Mavic. Sigurado siyang bukas na umaga pagputok ng araw ay kalata sa buong purok ang balita. Ayaw niyang makarating agad iyon sa pamilya niya at baka maudlot pa. Nakakapagod, reklamo ni Maricar pagkatapos ng 2 oras na pag-iikot sa mga kalsada. Wala kasi ako makita ng mga gwapo. Wala sila dito sa kalsada. Paano naman? Palengke boys ang palagi mong binibiktima. Medyo saucy kaya ang mga homes dito, no? Saka, ano naman ang akala mo sa mga lalaki? Parang palaka na naglalabasan kapag umuulan? Sikmat ni Sushmita sa manicurista. Nasaan na ba si attorney? Kanina pa tayo nakatayo rito sa kalsada, sabi ni Orlando. Nandoon pa yata sa isang apartment na dinaanan natin. Nag-aaway yata iyong magkapatid na nakatira. Nilalamok na ako rito. Mauna na tayo at baka konsultasyon na iyon sa kaso. Pinalo ni Carmina si Orlando sa braso. Uy, isa-isang kinalabit ni Orlando ang mga kasama. Napapansin niyo ba ang mama doon sa kabilang kanto? Iyong patay ang ilaw ng poste? Ano ba yun? Naghabaan ang mga leeg ng 3. Kanina pa siya palakad-lakad doon eh. Parang minamanmanan niya yung bahay. Tumahimik silang lahat at inobserbahan na ang lalaki. Paro at parito nga iyon. Baka magnanakaw, ani Carmina. Baka serial killer, sabi ni Sushmita. Bumirada na rin si Orlando. Baka syota ng anak na babae. Hinihintay matulog iyong mga kasama sa bahay. Baka callboy na hinihintay dumating iyong customer niya. Nanlalaki ang mga matang, sabi ni Maricar. Baka hindi siya binayaran ng tama. Gaga, sabay-sabay na sikmat ng 3. Ay, tumalon sa bakod, patiling sabi ni Sushmita. Natutop ni Orlando ang bibig. Diyos ko! Oh my goodness! Puntahan na natin. Tignan natin kung anong gagawin niya, sabi ni Sushmita na siyang pinakaate sa 4. Nagtakbuhan silang lahat sa madilim na kalsada. Ang taas ng bakod. Hindi carry ito ng powers natin. Paano natin malalaman kung ano nangyayari kung hindi natin makikita? Tanong ni Orlando. Akyatin na natin. Sabay-sabay sila napatingala sa mataas na bakod. Paano? Tanong ni Carmina. Tumapak ka sa akin, Orlando. Tapos si Maricar ang paakyatin natin sa itaas. Siya ang pasilipin mo kung ano nangyayari. Suhestyon ni Sushmita. Bakit hindi na lang natin tawagin si attorney at katukin natin iyong gate? Mungkahi naman ni Orlando. Baka hindi yung maniwala sa atin. Saka kapag nahuli natin ito, tayo ang bida, no? Malaking plus ito sa salon at spa. Pati si Paneraria. Sampa na. Baka mamaya, kinakatay na iyong nasa loob. Nagkagulo na sila sa pagtatayo ng Human Tower. Tumalon ang pinsan niya. Tumapak siya rito at saka inalalaya ni Carmina si Maricar sa toring ginawa na matagal bago na itayo. Punyeta kang bakla ka. Ang bigat mo. Ilang kilo ba ang kakubaan mo? At nanginginig ang tuhod ko sa'yo. Hindi ako mabigat, no? Itong si Maricar ang malaki ang hita. Nanginginig na sagot niya. Ano nang nakikita mo, Maricar? Tanong ni Carmina na nakaalalay kay Sushmita. Wala. Ito na. Sa bubong ba?
Lumakas ang boses ni Maricar. Sabay ko sa kanya na pawis na pawis. Tumapak ito sa likod niya at nagkamali ito ng bagsak ng paa. Nawalan ito ng panimbang at napabitaw sa tuktok ng bakod. Nagtilian sila ni Maricar nang tuluyan na itong mahulog sa lupa. Kumapit ito sa buhok niya at dahil sa higpit ng pagkakasabunot nito, napabitiw siya sa pagkakahawak dito. Nahulog silang tatlo at nagkulaps na makapagpatong-patong. "Bakla, umalis kayo. Hindi ako makahinga." Parang sisiw na sisinghap-singhap si Sushmita, pero tila palaka ito sa pabukakang pagkakahiga sa kalsada. Ito ang nadaganan nila ni Maricar. Nagkukumahog sila sa pagtayo nang marinig nila ang sirena ng mobile car ng mga pulis. "Huhulihin tayo ng mga pulis," sabi ni Carmina. "Takbo na!" Nanginginig pa ang mga tuhod nila habang nagtitilian sa pagtakbo patungo sa kabilang kalsada palayo sa mga dumarating na pulis. Nagpulasan sila sa iba't ibang direksyon habang nagsisipag-ibisa na ang mga pulis. Tinugis si Orlando ng mga iyon. Hingal kabayo na siya pero hindi pa rin siya huminto sa pagtakbo. Hapong-hapo na si Orlando pero takbo pa rin siya ng takbo. Kailangan matakasan niya ang pulis na humahabol sa kanya. Baka ikulong siya nito. Hindi pwede. Tila nabulag na siya sa takot. Hindi na niya alam kung saan na siya nakarating hanggang sa mapansin niyang iba ng itsura ng mga bahay sa kinaroroonan niya. Dikit-dikit at mas maliliit na mga iyon. May mga tao na nag-uusyoso sa kalsada. Nang marinig niya ang sigaw ng pulis sa likuran niya ay lumingon siya. Hindi niya napansin ang isang grupo ng mga nagiinuman kaya nasagasaan niya ang misitang pinagpapatungan ng gin at pulutan ng mga ito. "Anak nang!" Iyon lang ang narinig niya. Nang malayan na lang niya na dumami ng humahabol sa kanya. Takot na takot siya. Sa sobrang pagkataranta ay hindi niya napansin ang nilikuan niya ay hindi na kalsada kundi eskinita papasok sa isang compound. Pumasok siya roon. Na makita ang mga humahabol sa kanya ay lalo pa niyang binilisan ang pagtakbo. Ganoon na lang ang pagkabigla niya nang sa dilim ay bigla siyang sumabit sa alambre. Nagbounce siya pabalik pero sige pa rin ang takbo niya nang mabawi ang momentum. Pero saglit lang ay napahinto siya. Sumabit sa hugupuan ng kawad na sampayan ang bukol niya sa likod. Napaaringking siya sa sakit at hindi na nakaalis. "Tarantado ka ha?" Paglingon niya, napasigaw na lang siya na makitang palapit na ang mga lasenggo na sagasaan niya. Sa likuran ng mga ito ay hapong-hapong parating ang pulis na ultimong silbato ay napaos na yata. Mabilis ang tibok ng puso ni Mavic habang papasok siya sa police station. Hindi na niya isinama si Salve. Baka mauna pa ito maghisterya kaysa sa kanya. Agad na hinanap niya si Orlando. Pakiramdam niya, inasa lalamunan niya ang kanyang puso sa bilis ng pagpintig niyon. Narinig niya ang tinig ni Carmina. Hindi na siya nagtanong sa pulis. Tinunto niya ang pinanggalingan ng tinig. Nakita niya ang apat na nakaupo sa mga plastic chair sa isang gilid ng presinto. Napaiyak siya pagkakita niya kay Orlando. Nakapikit ang isang mata nito at namamaga ang bugbog saradong mukha nito. Parang bulkang sasabog ang dibdib ni Mavic habang pinagmamasdan niya sa loob ng emergency room ang kanyang kapatid. Idiniretsyo niya ito at ang mga kaibigan nito sa ospital para mabigyan ng first aid. Maliban kay Maricar, inabugbog din ng husto ang tatlo. Gusto rin niyang bugbugin si Mac na nakaalalay sa apat na mga sandaling iyon. Naiwan kasi si attorney sa isang apartment dahil may inaayos siyang gusot doon. Paliwanag ng pinsan niya. Nagpaliwanag din si Mac. May iniradyo kasi sa akin ng opisina na sumbong daw tungkol sa umaakit na mga lalaki sa bakod. Kaya dali-dali ako nagpadala ng mga pulis doon dahil hindi ako makaalis sa apartment sa Pingle Street. Hindi ko naman inakala na sina Orlando pala iyon. Hindi siya kumibo. Sa tindi ng galit niya nang malaman niya ang pangyayari ay siya ang nagreklamo sa mga pulis. Nang humingi pa ang komosyon sa halip na si Orlando ay ang mga lasenggong bumugbog dito ang nasa piitan ngayon at sisiguruhin niya mabubulok ang mga iyon doon. "Huwag ka namang magalit oh. Ikaw ang may kasalanan nito." Nanlilisik ang mga matang asik niya dito. "Kung hindi mo sila pinabayaan, hindi sana nangyari ito sa kapatid ko. Nagbagandang loob na nga si Orlando, siya pa ang nabugbog. Hindi ko alam na sila iyon eh. I'm really sorry." "Paano ko tatanggapin ang sorry mo? Napaka-irresponsable mong leader. Muntik na mapatay ang kapatid ko.
Paano kung nasaksak siya ng mga tambay na iyon? Paano kung napatay siya sa bugbog? Maibabalik mo pa ba ang buhay niya? Huwag ka mag-hysteria please. Kung ikaw nasa posisyon ko at kapatid mong may kapansanan nasa ER ngayon, I'm sure you wouldn't be as forgiving as you want me to be. Parang nilamukos ang mukha nito sa matinding guilt sa nangyari sa 3 bakla. I'm sorry, sabi nito sabay talikod. Umismed siya at saka muling humarap sa ER. Nakikipagbiruan pa si Orlando na animong wala nangyari sa mga ito kahit mukha mga binayong guhat ang hilat siya ng mga tonta. Tumalikod na siya at lumabas ng ospital na mapag-isa ay sakalang siya nakaiyak. Kadarating lang ni Mavic sa apartment, hinausap niyang abogado tungkol sa kasong gusto niyang isampa sa mga bumugbog kay Orlando. Naabutan niyang inaayos ni Salve ang 3 buki ng mga bulaklak. Sayang naman, kaya inilagay ko na lang sa mga florera, paliwanag nito. Diba? Sinabi ko na sa iyo na itapon mo mga yan. Wala naman kasalanan ng mga bulaklak, Maria Victoria. Sayang naman, nagkakakulay ang bahay kapag meron nito. Gusto niyang pagilitan nito pero pinigilan niya ang sarili. Magbibihis na ako. Maghain ka na at maghapunan na tayo. May parating na stocks galing sa Cebu at Dumaguete kaya kailangan nasa Calaca ako bukas. Pwede bang wag na akong sumama sa iyo pa uwi? Bakit? Nagtatakang tanong niya. Baka kasi kailangan pa ni Ola na mag-aalaga sa kanya. Sige, maiwan ka na lang. May mga pagkain pa naman sa ref na mailuluto mo. Nakangiting tumango ito. Umakyat siya sa kanyang silid. Nagbibihis siya nang may marinig niya na may kausap si Salve sa baba. Nang maulingan niya ang kilig ni Orlando, nagmamadaling bumaba siya. Nagulat siya na makita nakasuot ito ng barong Tagalog ito na uniforme nito sa punerarya. Pumasok ka na? Tanong niya. Kahapon pa, hindi na masakit ang katawan ko. Hindi pa humuhupa ang pamamaga ng mga mata mo. Hindi naman na masakit at naididilat ko na. Kailangan ko nang pumasok sa trabaho. Maiintindihan naman siguro nila kung kailangan mo mag-leave na 1 linggo, diba? Nabubwisit na wika niya. 3 araw na ako nakatenga sa apartment. Si Ate Sushmita, nagmamasahe na. Nasa salon na rin sina Carmine at Maricar. Mas malakas ang resistensya nila kaysa sayo. Huwag na natin pagdiskusyonan ito ate. Halatang naiinis ding sabi nito. May iba tayong pag-uusapan. Naupo sila sa sala, pati si Salve. Ano iyon? Gusto kong iurong mo di banda sa mga bumugbog sa akin. Ano? Sambit niya. Hindi pwede. Kailangan maturuan sila ng leksyon. Kapag itinuloy mo iyon, hindi ako sisipot sa mga hearing. Walang biktima, walang kaso. Nag-init ang ulo niya. At bakit sila pang kinakampihan mo? Hindi mo ko maintindihan. Aksidente ang nangyari. Kasalanan namin kung bakit kami nabugbog. Sa halip kasi na magpaliwanag kami, nagpanik kami at nagtakbuhan. Kahit ako, kapag nakita ko na may tumatakbo at hinahabol ng pulis, iisipin ko agad na may ginawang masama ang mga taong iyon. Pero hindi pa rin tama na bubugin ka nila. Bala ko nandito na sa Maynila manirahan ate. Ayoko ng gulok dahil kalilipat ko lang dito. Hindi mo naman kailangan dito tumira. Ayan ka na naman, naiinis na sabi nito. Basta, kung mahal mo ako, iyon ang gagawin mo. Saka wag kang magalit kay Mac. Ano naman ang gusto mo? Yakapin ko't halikan ng lalaking iyon? Ang sa akin lang, nakakatulong iyong tao sa atin. Sa akin, kaya ayoko magkasira kami nang dahil lang sa simpleng gulo na ito. Simple? Muntik ka nang mamatay, Orlando. Hindi na mauulit iyon. Umismed siya. Hindi ko basta-basta mapapatawad si Mac. Ang tigas talaga ng puso mo. Iiling-iling na sabi nito. Sabay sulyap sa mga bulaklak sa mga florera. Obviously, he's making all the efforts para humingi sa iyo ng dispensa. Sobra ka naman kung hindi mo siya patatawarin, samantalang ginagawa lang niya ang trabaho niya para sa lugar na ito. Ang ano? Ang ipabugbog ang mga nakatira dito? Puno ng sarkasmong wika niya. Ewan ko sa'yo. For once, pwede bang makinig ka naman sa sinasabi ko? At hindi iyong kung anong gusto mo na naman ang masusunod? Para sa iyong ginagawa ko. Hindi, para ito sa pride mo. Para patunayan na magaling ka talaga at wala kang sinisino. Aalis na ako. Babalik na lang ako kapag marunong ka nang makinig sa rason ko. Saka kapag matino ka ng kausap, padabog na nagtungo na ito sa pinto. Huwag mo akong binabastos, Orlando.
Ate mo pa rin ako. Tumigil ito sa paglabas at nilingon siya. Iyon na nga eh. Sa kakaisip mo na ikaw matanda sa atin, nakalimutan mo na segundo lang ang pagitan natin. Ang akala mo, ikaw lang nakakaintindi. Samantala kung tutuusin, mas marami ako isinakripisyo kaysa sa iyo. Mapait na pahayag nito. At mas marami akong hirap kumpara sa iyo dahil ikaw ang sinuwerte sa ating dalawa. Orlando, biglang humupa ang galit niya. Sa halip na sumagot ay dumire-diretso ito ng layas. Pabalabag na sinara nito ang pinto paglabas nito. Natulala siya, hindi malaman kung anong iisipin sa sinabi ng kanyang kapatid. Nakaupo na si Mac sa loob ng apartment ni na Orlando na ipasok doon ng alalay niya ang pansit, lechong manok, ice cream at ilang bote ng soft drinks na pasalubong niya. Para na namang inahing na abala sa pangingitlog ang mga bakla. Nagsipagputukan ng mga ito at agad nagkainan. Pasado 10:00 na ng gabi, sinadya niya na ganoong oras puntahan ang mga ito para nakauwi na ang lahat mula sa trabaho. Kain kayo ng ice cream, baka sakaling makatulong sa mabilis na paggaling nyo lalo ka na Orlando. Umupo si Orlando sa tabi niya. Masarap itong pansit, attorney. Malambing ang tinig ng wika nito. Special yan, galing sa suki ko sa Carriedo. Thank you, attorney. Wala pa nga kaming ulam ngayon, ani Sushmita na punong-puno ng pagkain ng bibig. You're welcome. Nagbabagong puri lang ako sa inyo. Sinserong saad niya. Wala ka namang kasalanan eh. Ako, hindi ako nagalit sa iyo ever. Ewan ko iyong kapatid kong maarte. Hindi naman siya nabugbog. Wala rin siya sa pinangyarihan. Ewan ko ba kung bakit nag-e-emote ay demanda iyong mga lalaking. Gusto ko lang ipagtanggol ang kapatid mo, Barbie. Huwag ka na magalit sa kanya. I'm sure, kung sa kapatid ko rin nangyari iyon, tsak na hindi ko rin palalampasin. Ang kaso nga, ayoko magdemanda. Siya itong namimilit. Hindi siya sumagot. Mukhang pinag-awayan na ng magkapatid ang usaping iyon. Nasa apartment na bang kapatid mo? Kapag karaka ay tanong niya, umusmed ulit si Orlando. Oo, nagagalit-galitan nang puntahan ko kanina. Nag-away lang kami, niliyasan ko nga. Palipasin mo na lang munang galit niya. Nakakainis eh. Daig pang nanay ko kung mag-alala. Porke baku ba ako? Hindi ko na kayang ipagtanggol ang sarili ko. Of course, kaya mo. Obligadong sagot niya. Mismo. Kaya mabuti nga at uuwi na yun sa Batangas. Sana nga magtagal siya roon. Sana, wag na siyang bumalik para hindi ko na siya pinoproblema. Nasisira ang beauty ko sa kanya, no? Mataray na deklara nito. Uuwi ang kapatid mo sa Kalaka? Kailan? Interesadong tanong niya. Bukas, sabi ni Ate Salve. Darating daw kasi yung mga dry goods mula sa Cebu at Dumaguete. Tiyak na ilang araw iyon doon, kaya makakapagpahinga ako sa bunganga niya. Hay, salamat naman. Mabuti nga iyon, pagsang-ayon niya sa sinabi nito. Pero malayo ng isip niya sa mga sumunod pang sinabi nito at ng iba pang kasama nito. Bumuntong hininga si Mavic pagkababa niya ng tricycle na naghatid sa kanya sa bahay nila sa Kalaka. Maaga siyang bumiyahe. Pagdating niya sa palengke ay sinalubong agad siya ng tambak na trabaho. Tsak na matatagalan siya sa Batangas. Panahon ng tag-ani kaya kakausapin pa niya ang tagapamahala ng patanim ng mga gulay at palay sa lupang naiwan ng mga magulang niya. Pagod siya sa maghapon at depressed pa rin. Hindi niya makalimutan ang sinabi ni Orlando sa kanya. Pakiramdam niya napakakontrabida niya sa buhay nito. Naiisip din niya si Mac na sa mahigit 1 buwang pananatili niya sa Maynila ay naging mabuti naman sa kanya. Diyos ko, ano ba ito nangyayari sa buhay ko? Bulong niya sa sarili. May bitbit siya mga pinamili na grocery nang buksan niya ang mababang gate ng kanilang bakuran. Kapapasok pa lang niya sa gate ay may kumatok na roon. Paglingon niya, nanlaki ang mga mata niya na makita nakatayo roon si Mac. Good evening, Mavic. Anong ginagawa mo rito? Humihingi ng tawad? Pasado 9:00 na ng gabi. Kanina pa siya naghihintay nito. Nag-aksaya pa ito ng panahon, gasolina at pera para puntahan siya para lang hingi ng kapatawaran niya. Bumalik siya sa gate para pagbuksan ito. May dala akong pagkain para sa atin. Itinaas nito ang dalang malaking paper bag. May baon ako hanggang bukas. Bakit? Dito ka matutulog? Ipagtatabuyan mo ba ako ng mga ganitong oras? Sa ganitong lugar? Kumunot ang noon niya.
Kaya ka pala magaling na abogado. Magaling ka sa argumento. Pasok na. Nagulat siya dahil bukod sa malaking paper bag ay may hinatak pa itong maliit na luggage. Para mag-a-abroad ka ah. Ngumiti lang ito. Naglakad sila papasok sa bahay. Wala siyang maisip na sasabihin dito. Bumarayat ang puso niya sa kanyang lalamunan. Gaya ng sinabi ni Orlando, wala ka namang kasalanan. Sabi ni Mavic kay Mac na makapag-usap sila. Nasa hapag pa rin sila. Tapos na silang kumain ng main meal pero padampot-dampot pa rin sila ng french fries, onion rings, chicken wings at kung ano-ano pang natira sa maraming pagkaing dala nito. Nagigilty ako dahil sa nangyari sa kanila. Umiiling na sabi nito. Mabuti na lang at wala nangyaring masama sa kanila, lalong-lalo na sa kapatid mo. Ayaw niyang ituloy ang demanda sa mga gumulpi sa kanya. At ako pang inaway ng talipandas na Orlando na yun. Hindi ko siya kinakampihan, Mavic, pero kung iyon ang gusto niya, siguro dapat mong igala ang desisyon niya. Maingat na sagot nito. Halatang naninimbang pa rin. Iyon na nga, ganoon na nga lang ang gagawin ko dahil ayokong pag-awayan pa namin iyon. Pero nakakainis na siya na ang dehado, siya pa itong ayaw magreklamo at ako pang inaway. Hayaan mo muna siya. Nag-a-adjust pa siya sa bagong buhay niya. Siguro bahagi lang iyon ang paghahanap niya ng sarili niyang lugar sa mundo. Iyon ang iniisip ko. Hahayaan ko na lang talaga siya. Magko-concentrate na lang ako sa pag-aaral para wala siyang masabi. Teka, paano mo nga pala nalaman itong lugar namin? Kay Ate Salve, ang sabi ko, papadalhan kita ng bulaklak hanggang dito. Parang kinilig, kaya ibinigay niya kompletong address niyo pati postal code. Ang bruhang yun talaga. Pumalatak siya. Nakakahiya sa iyo dahil pumunta ka pa rito para lang humingi ng dispensa. Alam kong busy kang tao, pero masaya ako dahil nandito ka. Nakakalungkot dito dahil wala na nga si Olan. Nagpaiwan pa sa Maynila si Ate Salve. Well, hindi ka na malulungkot ngayon. Sasamahan kita hanggang sa pagluwas mo. Baka 1 linggo ako rito, natatawang sabi niya. No problem, naroroon ang junior associate ko. Siya muna ang namamahala sa opisina. 1 linggo akong naka-leave. Sasamahan mo talaga ako? At tutulungan pa kita sa mga trabaho mo rito para matapos agad at na makapasyal ka pa tayo rito sa Batangas. Nag-inat ito at humikab. Pagbaba ng mga kamay nito, ay nagulat siya na mga maglandig ang mga iyon sa kamay niya. Hinawakan siya nito ng mahigpit. I missed you. Deklara nito na nakatingin ng mataman sa kanya. Kayo talaga mga abogado? Bolero, sabi niya para pagtakpan ng biglang pagbugso ng kaba sa dibdib niya. Hindi kita binobola. I mean it. Teka nga, naniligaw ka ba? Kahit 7 bundok tatawirin ko para lang makita at makapiling ka, sabi nito. Ikaw humusga, naniligaw ba ako? Hindi. Humihingi ka lang ng kapatawaran sa kasalanan mo. Kasama na rin yun. Package deal itong punta ko dito. Tama na, tumigil ka na at baka kung saan mauwi ang pinagsasasabi mo. Binawi niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito. Magligpit na tayo at magpahinga na. It's been a long day. Mabuway ang pagtayo niya. Nanginginig ang mga tuhod niya. Agad na nagligpit ng mga leftovers nila si Mac. Ako nang gagawa niyan. I'm sure hindi ka sanay sa ganyan. Mas pagod ka kaysa sa akin. Pero ang mabuti pa sabay na tayo magligpit para mapadali ito. Pagkatapos nila maghugas sa mga pinagkainan nila, ay giniya niya ito sa dating silid ni Orlando. Guest room namin ito. Dito dati si Orlando. Pero nang namatay ang parents namin, lumipat siya sa master's bedroom. Masyado kasi siyang maraming gamit at abubot kaya inukupan niya iyong malaking silid. 4 ang kwarto rito pero ipinakonvert kong maliliit na opisina at maliit na library itong pinakamaliit. Malaki itong bahay ninyo. Mga 2 years pa lang na naipaparenovate ito nang maaksidente ang parents ko. Bukod sa pagpapapintura at yearly maintenance nito, wala pa namang nasisira na kailangan ng major repair. Well-maintained din ang garden dahil pumupunta rito araw-araw iyong anak na katiwala namin sa bukid. Naglilinis siya bago pumasok sa eskwelahan. Libre pagkain at baon na siya. Tapos iyong nanay niya ang naglilinis dito kapag wala kami ni Ate Salve. Kayo lang ni Ate Salve nakatira dito? Oo, hindi kayo natatakot na baka pasukin kayo dito? Mukhang may kaya kayo rito. Sa awa ng Diyos, hindi pa naman nangyayari iyon. Magkakakilala kasi kami dito. Speaking of may kaya,
Sina Kuya Dalmasio ang mayaman dito. May mga beachfront properties sila at malawak ang farm nila. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit siya nabubuhay ng ganoon sa Maynila, samantalang kung uuwi siya rito, hindi niya kailangan magpakamatay sa pagtatrabaho gaya ng ginagawa niya sa Maynila. Dahil doon siguro siya masaya. Siguro nga, hindi siya makakapaglandi rito dahil baka ipahila siya ni Tito Narsing sa kabayo. Natatawang sagot niya. Ipinagpag niya ang mga unan. Tulungan mo ko maglagay ng bedsheet. Pagkatapos may ayos ang kama, ibinuksan niya ang aircon at saka nagpaalam dito. Magpahinga ka na. Kung bukas ay hindi mo ko maabutan dito, puntahan mo na lang ako sa palengke. Ipagtanong mo lang ang pwesto namin. Olans ang pangalan. Nag-ikot siya sa kabahayan para siguradong secure. Pagkatapos ay umakyat siya sa kanyang silid at mabilis na naligo. Nakahiga na siya sa kama pero ayaw siyang dalawin ng antok. Overwhelmed pa rin siya sa ideyang naroroon si Mac. Ilang hakbang lang ang distansya sa kanya. Tinignan ni Mac ang interior ng Toyota Vios na ibinayad kay Mavic ng isang pinagbabagsakan niya ng dry goods. Biglaan ang pag-alis nito patungo sa Amerika kaya walang cash na may babayad sa kanya. Dati ay hindi siya tumatanggap ng sasakyan pero naisip niya ang sinabi ni Mac na masyado niya pinahihirapan ng sarili sa pagko-commute. Kaya tinanggap niya ang kotse. Nagpresenta pa ito maging instructor niya. Nanginginig ang mga kamay niya. Nakakunot ang noo at ang buong konsentrasyon ay nakatutok sa parte ng sasakyang dapat niyang tapakan o pindutin habang nagmamaneho. Tinakpan niya ang silinyador ng kotse at biglang humarurot iyon. Focus. Focus, Mavic. Don't panic, sabi niya sa sarili. Pilit na inaalala niya ang itinuro sa kanya ng gwapong driving instructor niya. Maya-maya ay naging smooth na ang pagmamaneho niya. Naroon siya sa magrabang bahagi ng malawak na bakanteng lupa sa likuran ng bahay nila. Relax lang kasi, natatawang sabi ni Mac. Nang sulyapan niya ay nakita niya nakahawak na mahigpit sa pinto ng kotse. Relax? Ikaw itong kinakabahan eh. Hindi, malakit lang itong nahawakan ko. Ayaw humiwalay sa kamay ko. Humagalpak siya ng tawa. Dahilan para sandaling mawala ang konsentrasyon niya sa manibela. Gumewang sila pero mabilis siya nakabawi ng momentum. Pagsulyap niya kay Mac ay tutok nito ang dibdib nito. Tamang-tama pala itong nabili mo. Mapagpapraktisan mo muna bago ka bumili ng brand new. Nang medyo malayo na sila ay ibinalik niya ang kotse at saka siya nagpreno sa tapat mismo ng kusina nila. Magagalit si Ate Salve nito. Nasagasaan ko yung mga tanim niyang gabi. Bago siya makabalik ay may bagong tubo na iyon, sagot ni Mac. Mag-drive ka pa. Bukas, sa kalsada naman. Tapos sa makalawa, mamasyal naman tayo. 5 araw na tayo rito sa Batangas at marunong ka na mag-drive, kaya dapat mamasyal na tayo. Hindi ka ba hahanapin sa Maynila? Hindi pa naman. Sigurado ka ba? Kasi ako, kahit hindi ako bumalik doon ng 1 buwan, okay lang. Dahil padadalhan ko lang sa Ate Salve ng pera o kaya pa uuwiin ko muna siya rito. Pero ikaw, marami kang ginagawa roon. Ngayon ako nagbakasyon. Nag-e-enjoy ako rito kasama ka. Para nga nakakaengganyo mag-relocate. Makahulog ang wika nito. Ang ganda rito eh. Tahimik, sariwang hangin, maganda at malawak ang lugar at friendly ang mga tao. Sa simula lang yan, maiinip ka pa rin pag naglaon. Tahimik dito, probinsyang-probinsya eh. Manila boy ka kaya. Hindi ako maiinip dito, basta kasama ka. Tinignan niya ito habang hindi tinatanggal ang mga kamay sa manibela. Kaya mo ba ako sinundan dito ay para makasama ako? Hindi lang dahil galit ka kaya ako nagpasugod dito. Namiss kong company mo. Mahina ang tinig na sagot nito. Natawa siya. Bakit? Hindi mo naman ako girlfriend. Pwede naman siguro kita maging girlfriend. Naninimbang na sabi nito. Pagkatapos ay lumapit ito sa kanya at hinawakan niya nasa manibela. Say yes, Mavic. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Para nahihirapan siyang huminga. Papalapit ng papalapit ito sa kanya. My mind and my heart tell me you're the one. You came so suddenly. It just blows me off. Kinuha nito ang kamay niya mula sa manibela at pinisil iyon. Would you be my girl? Na magtama ang mga mata nila, alam na niya kung ano isasagot nito. Baliw lang hindi papayag na maging girl mo, attorney. At hindi pa naman ako nababaliw. Malapit-lapit na dahil sa consummation kay Orlando. Oh, thank God. Bumunga ito ng hangin at halatang relieved. You won't regret this, Mavic.
Promise, you won't regret this. Kinabig siya nito at niyakap. Mas naramdaman siyang mainit na sensasyong nanulay sa katawan niya. Naramdaman marahil nito iyon dahil umigkas ito at tiningnan siya. Walang imik na hinawakan nito ang baba niya at saka itinaas ang kanyang muka. Pagkatapos ay hinalikan siya nito sa mga labi. Dampi lang iyon nung una pero mainit at malambot ang mga labi nito. Nakakatukso. Siya na ang kusa nagpalalim ng mga halik nila. Nanginig ang buong katawan niya dahil ngayon lang siya nakaranas ng ganoong halik. Pakiramdam niya ay nabulabog ang buong sistema niya. Lumayo ito sa kanya at saka tinignan siya ng diretsyo sa mga mata. Hindi niya namalay na may luha pala sa kanyang mga pisngi. Tinrace nito ang mga iyon gamit ang mga labi nito hanggang sa huminto sa bibig niya at ginawanan ulit siya ng matamis na halik. Sa pagkakataong iyon ay hindi na siya muling binitawan nito hanggang sa pakiramdam niya ay malulunod siya sa iba't ibang sensasyong dulot ng ginagawa nito sa kanya. At ayaw niya magpasagip muli sa pagkakalunod kay Mac. Naalimpungatan si Mavic nang maramdam niyang umuga ang kamang hinihigaan niya. Kasunod niyon ay may braso lumingkes sa kanyang baywang mula sa kanyang likuran. Napangiti siya. Pagkatapos siyang yakapin ay hinalikan siya ni Mac sa pisngi. Naglakbay iyang pababa sa kanyang liig at saka dahan-dahan siya iniharap nito mula sa pagkakatagilid niya sa kama. Saka pa lang siya dumilat. Ang nakatinging mukha nito ang bumati sa umaga niya. Maliwanag na pala, aniya. Aha, napahagikik siya habang hinahalik-halikan nito ang mukha at liig niya. Abala na rin ang kamay nito sa pagtatanggal ng kumot na nakabalot sa kanyang katawan. Wala kang kasawa-sawa, aniya. Sa'yo lang, ginayuma mo yata ako sabi nito at saka pumatong na sa kanya. Hindi niya maipaliwanag kung ano nangyari sa kanila mula sa kotse na nagdaang hapon. Tila nawala na siya sa sarili. Halos hindi na niya matandaan kung paano sila nakauwi at nakapasok sa kwartong inookupan nito. Buong magdamag sila nagniig. Niyakap niya ito na mahigpit. I love you, bulong niya sa tapat ng tainga nito. I love you too, hinagkat ulit siya nito. Buong pusong tinigon niya ang halik nito hanggang sa maramdaman niya ang maingat na pagpasok nito sa kaibuturan niya. Isinigaw niya ang pangalan nito nang tuluyang kumawala ang mga planeta at mga bituin. Nakaupo sila sa swing na nasa porch ng bahay. Nakataas ang dalawang paa ni Mavic sa pagkakahilig niya kay Mac. 7:00 pala ng umaga. Nakaakba ito sa kanya at tinanamnam ang katahimikan habang banayad na umuuga ang swing. Talaga bang kailangan magtagal ka pa rito ng 1 linggo? Bakit hindi ka nalang sumabay sa akin? I hate the thought of leaving you alone in this big house. Basag nito sa katahimikan. Darating kasi mamaya si Rudy at Susie. Iyong mga kapatid ni Ate Gemma nakatiwala ko sa palengke. Sasamahan muna nila ako rito hanggang makaalis ako. We'll be fine. Hindi tayo pwede magsabay ng pagluwas. Bakit hindi na lang tayo umamin kay Orlando? Hindi si Orlando inaalala ko. Ikaw, it's all too new. Gaya nga ng sinabi mo, baka kapag nalaman ng pamilya mo tungkol sa relasyon natin, magkaroon na agad ng pressure at expectations. Ang mahalaga naman ay nagkakaintindihan tayo, diba? Hindi to kumibo. Hihintayin ko nang matapos ang anihan, saka ang pagkiskis ng palay. Manganganak din iyong mga inahing baboy sa farm kaya dapat nandito ako. May mga naghihintay na kasi akong buyer para sa mga biik Sana, 1 dosen ng anak para marami. Ang cute siguro ng biik, no? Natawa siya. City boy talaga ito. Kapag sa loob ng 1 linggo at wala ka pa, susunduin na kita rito, sabi nito. Susunduin mo ko? Paano ko magdadrive yung kotse ko? Wag na lang kaya, nag-aalin lang ang wika nito. Baka maksidente ka sa kalsada. Ang layo-layo pa naman ng biyahe at hindi ka pa sanay magmaneho. Ito naman, aniyang iningusan ito. Wag mo nga akong i-discourage. Ginapang ko na iyong ninong namin ni Olan na taga-LTO para mabigyan agad ako ng lisensya nang walang tanong-tanong para lang makapagmaneho na ako ng malayuan. Hindi na nga ako dumaan sa student's license, non-pro agad. Umiiling-iling ito. Ang lakas mo. I'll be there soon enough. Inabot niya ang kamay nito at hinalikan iyon. Promise? Yes, promise. Hinalikan siya nito at niyakap ng mahigpit. O sige na, sumakay ka na sa kotse mo at baka tanghaliin ka pa dahil sa iniisip mo. Tumawa ito pero hindi na nagsalita. Niyakap ulit siya nito at saka hinalikan sa mga labi bago siya tuluyang pinakawalan.
Inihatid na niya ito hanggang sa makasakay ito sa kotse. Nang tuluyan na itong makalabas ng bakuran ng bahay niya, ay napabuntong hininga siya. Ilang minuto pa lang itong wala, ay namimiss na niya ito. Naglakad siya pabalik sa main house para maghanda sa pagpunta sa palengke. Malayo pa lang, ay naririnig na niya ang tunog ng kanyang cellphone na naiwan mula sa sala. Nagmamadaling pumasok siya roon. Napangiti siya na makitang si Mac ang tumatawag. Hello? I missed you already. Same here. Todo ang ngiti niya na parang isang paslet na nabigyan ng laruan. Wala na yata siyang kasing ligaya ng mga sandaling iyon. 2 linggo pagkaluwas ni Mavic sa Maynila ay maayos ng samahan nila ni Orlando. Pasado 10:00 na pero kauuwi pa lang nito galing sa trabaho. Pagod at gutom na ito kaya dumiretso ito sa kanya bago pumunta sa apartment ng mga kaibigan nito. Ate, pag may nagbayad ulit sa iyo ng kotse, kunin mo naman para sa akin ha. Dapat nga yata ay may sasakyan ako, lalo na dito sa Maynila. Mahirap mag-commute lalo na kapag rush hour. Saka mabuti na lang at may kotse ka na. Tingnan mo, ang dami mong nadalang pagkain mula sa Kalaka. At salamat nga pala sa bigas na pinadala mo sa amin. Sabi nito, kumusta na sa atin? Ang tagal mo roon ha? Nalibang ako saka busy ako sa business at sa farm natin. Wala ba naghahanap sa akin doon? Sumubo ito ng ice cream. Namimiss ka ng mga katropa mo sa bayan. Pinaligpit ko rin muna iyong mga kalat sa kwarto mo. Ipinalagay ko muna sa mga kahon para hindi alikabukin. Humabang nguso nito. Para namang hindi na ako uuwi roon. Kailan mo ba balak umuwi? Well, noong wala ka rito, parang gusto ko rin umuwi. Nakakalungkot kapag umuwi na ako kasi wala akong makausap. Mabuti nga't bumalik na si Mac mula sa lawyers conference niya sa Cebu noon. Siya ang nagyayaya sa akin na kumain at lumabas kasama si Ate Salve. Ganoon ba? Pigil niya ang pagngiti. Ang lokong Mac na iyon at may lawyers conference pang nalalaman. Talagang mabait ang Mac na iyon, no? Ang sabihin mo, type niya talaga ako. Hay, ewan ko ba? Malakas ang feeling ko na mahal niya ako. Sisamangutan sana niya ito dahil gumagaruta ito pero may naisip siya. Marahil ay nararamdaman iyon ni Orlando dahil kakambal niya ito. Napangiti siya. Bakit ka napapangiti? Wala. Nakibit balikat na sabi niya. Ipagpipilitan mo na naman sa bakla si Mac? Ate, naaamoy ko siya no? Talagang hindi lang niya ako madiretso dahil nga, alam mo na, mahirap ang ganoong sitwasyon. Alam mo, tigilan mo na yung mga ilusyon mo sa kanya. Love ko siya, kaya nga ayokong umalis ng lugar na ito dahil sa kanya. Lumabi ito. Alam ko naghahanap lang iyon ng tiyempo. Ito kasing si Ate Salve ay humiwalay kapag kasama ko si attorney. Abahoy, pakialam ko sa inyo. Sumasama ako dahil niyayaya ako ni attorney. Alam nga namang humiwalay ako. Payaya ka pa ng payaya palagi ka naman nasa loob ng bahay ni na Mac at nililigawan mo si Tino. If I know, nakataas ang kilay na umingos pa si Orlando. Excuse me, siya ang nanligaw sa akin at nobyo ko na siya. Napalingon siya rito. Iyong boy ni na Mac, boyfriend mo? Oo, ang daldal kasi nitong si Orlando Sasabihin ko dapat sa iyo, kumukuha lang ako ng tiyempo. Wiz mo balak no? Ang kwento ni Manang LV, gabi-gabi ay umiescapo ka rito sa apartment at doon ka natutulog. Ano? Napataas ang boses niya sa narinig. Hindi totoo yan. Anong hindi? Kaya nga hindi ka na umiinom ngayon You're in love. Ikaw, Olan, ibuking mo pa ako kay Mavic. Matagal na kayo mag-boyfriend. 2 linggo pa lang, pero hindi ko naman pinababayaan ang trabaho ko rito saka hindi naman ako nagpapapasok sa kanya dahil alam ko magagalit ka. Alam ni Ate LV na pumupunta ako roon at siya ang may sabi na hindi naman daw masama dahil biyudo si Tino at dalaga naman ako. Humalakhak si Orlando nang marinig ang sinabi nito. Diyos ko, at ngayon lang kamo nagdalaga. Binato ito ni Salvi ng bimpo. Tumigil nga kayong dalawa, saway niya sa mga ito. Siguruhin mo lang na hindi ka agad magpapabuntis. Baka naman bago tayo umalis dito may bitbit na tayong bata pag uwi natin sa Kalaka. Hindi umimik ang matandang dalaga. Nanlaki ang mga mata niya. Huwag mong sabihing buntis nga. Hindi.
Tanggi nito, 2 linggo pa lang naman kami magnobyo. At isinuko mo agad ang bataan? Humagalpak na tawa si Orlando. Ang taray, talagang humabol sa last trip ang lola. 35 na kasi ako eh. Alanganing paliwanag ni Ate Salve. Nanlaki ang mga mata ni Orlando. Anong 35? Sabay pang bulalas nila. Bakit? 1 dekadang kinupit mo ate. Ang taray, sabi ni Orlando. Basta, sabi ni Mavic. Magpakasal ka na lang kung balak mo magkaanak na. Hindi naman kita maiiwan, Mavic. Malaki na ako, Ate Salve. Dapat, sarili mo naman ang isipin mo. Seryoso ng saad niya. Hindi na ito kumibo. Hindi na rin niya ikinulkil ito dahil alam niya hindi na ito magsasalita, lalo pat inaasar ito ni Orlando. 12:00 ng hating gabi na umalis ang kakambal niya. Sakalang niya sinagot ang tawag ni Mac na kanina pa niya iniignora. Nag-text na lang siya rito na nagbabanding silang tatlo ni na Ate Salve at Orlando. Natanaw marahil nito na umalis ng kapatid niya kaya tumawag ulit ito. Pagkarinig sa boses nito ay hindi niya napigil ang mapangiti. Hi, hindi na pala ako pwedeng basta pumunta sa bahay mo. Naunahan na ako ni Ate Salve. Sabi nito, humagalpak siya ng tawa. Panis ka kay Manong Tino, lover boy. Nakapag-enroll na ako sa refresher course na kukunin ko. 2 semester daw iyon. Hindi ako sigurado kung makukuha ko na magkasunod ng term iyon dahil busy talaga ako kapag parating na ang Pasko. Ani Mavic habang naglalakad kasama si Mac sa loob ng Glorieta 4. So uuwi ka sa Pasko? Baka mga October pa lang umuwi na ako. Hinawakan niya kamay nito na nakaakbay sa kanya. Hindi ko pwedeng pabayaan iyong negosyo ko. Hindi ito tumugon. Pwede mo naman akong bisitahin doon kapag hindi ka busy. Sa Pasko, baka lumuwas ako kung hindi uuwi si Orlando. Siya lang naman ang talagang pamilya ko, kaya kailangang kasama ko siya. Ano ba namang sagot yan? Let's get married. Bulong nito sa kanya. Napatigil siya sa paglalakad. Shocked. Ano? Aniya ng lalaki ang mga mata sa pagkakatingala rito. Niloloko mo ba ako? Do I look like I'm kidding? Say yes and we'll get married tomorrow. 3 months pa lang ako nakikilala, Mac. And I have a lifetime ahead to know you more. Napailing siya. Baka nabibigla ka. No, last month ko pa itong iniisip. Mac, niwala ka pa nga nakakaalam na mag-on tayo. But we both know it, don't we? Kinabig siya nito at hinalikan sa noo. In all honesty, I'm starting to think that we can actually settle in the province. Doon tayo sa Kalaka. I can open my own practice there. Hindi siguro iyon kasing profitable ang practice dito, but I can start there. I'm thinking of looking for a good business investment there and try my luck. Maybe. Sasama ka sa akin sa Kalaka? Tumango ito. I think my little plan will work. Mac, nagtanong-tanong ako roon. Mavic, may mga ibinebentang fruit farm na parang gusto kong ambilhin. May shoreline property pa ako natignan. It has the making of a promising beachfront resort. Hindi naman kailangan maganda agad. Gusto ko sana makita mo at kung magugustuhan natin bibilhin ko na. You really are serious? Yes, tumatangong sabi nito. I'm 30 years old. You're what? 28? We're both financially stable. We love each other. We enjoy each other's company. Ano pa bang kailangan nating hintayin para patagalin pa natin ito? But that's asking too much from you. Hindi mo ba ako narinig? I'm 30 years old. I can decide for myself, thank you. Hinarap siya nito. I would understand if you're not sure yet, but if you would agree to marry me. Napasagot siya nang wala sa oras. Of course I'll marry you. I love you. It's a dream come true for me to finally meet the one person that I'd really want to spend my life with. Tumitig ito sa kanya. At kahit bukas tayo magpakasal, papayag ka magpakasal tayo sa huwes? Wag naman bukas. Gusto ko rin naman magsuot ng white dress. Fine, ngumiti ito. 1 week, para makapag-seminar tayo sa City Hall. I'm dreaming all of this, sambit niya. Pakiramdam niya ay nanlalambot ang mga tuhod niya. Are you really sure you want to do this because you really want to? Tinignan niya ito na matagal bago niya ito niyakap na mahigpit. Yes, to be with you is all I want to be. Niyakap din siya nito. Pumatak ang mga luha niya dahil para talagang panaginip ang nangyayari.
Sigurado na siya sa kanyang sarili na si Mac na ang lalaki para sa kanya. Gusto niya humagulhol sa tuwa. "Not here, darling." Hinagod nito ang likod niya. Bumitaw siya rito. Pinapahid niya ang kanyang luha nang kunin nito ang kanyang kamay at saka may isinuot na singsing sa kanyang daliri. Natigilan na naman siya at napatingin sa deep violet na malaking hiyas na nasa sentro ng white gold na singsing. Nakasuot na iyon sa kanyang daliri. It was her favorite color. Napakaganda at elegante ng design ng singsing. Nag-angat siya ng tingin. Hindi na niya napigilan ang sarili. Talagang umiyak na siya. Inakbay na lang siya ni Mac at saka iginiya patungo sa isang alfresco restaurant doon. Inakala niya hindi na madaragdagan pa ang kaligayahan niya sa piling nito. She was wrong. "Bakit ka naririto, Mac?" Nakangiting sa lubong ni Mavic nang pagbuksan niya ng pinto ang kanyang fiancé. "Nakita ko si Ate Salve na papunta sa tinutulungan ni Tino. Nag-iisa ka lang dito kaya naisip kong samahan ka." "Bruha talagang babae yun. Baka makita ka natin Salve bukas dito." Napapailing na wika niya. "Pabilihin mo na lang ng pandesal para umalis. Saka ako pupuslit palabas." Tumawa siya sa sinabi nito at pinapasok na ito sa loob ng bahay. Na makita nito na nakabukas ang TV set at may popcorn sa mesita, ay naupo agad ito sa harap niyon. Tamang-tama. Dito muna tayo. Hindi pa kasi ako inaantok eh. Kung hindi nga lang ko naunahan natin Salve. Gusto sana kitang puntahan sa bahay mo." Nakangising saad niya. "Mabuti na lang at akong pumunta rito. Solong-solo kita." Hinalikan siya nito sa mga labi at saka hinila paupo sa sofa. Naglanding ang puwet niya sa kandungan nito. Na maghiwalay ang mga labi nila, isinubuan siya nito ng popcorn. Na makitang pulis mantika mga labi nito, ay natawa siya at itinuro ang bibig nito. Sa halip na palihin, ay pinatulis nito ang nguso at saka iniumang iyon sa kanya. Umigtat siya para umiwas ng halik nito, pero niyakap siya nito at hindi na pinakawalan. "Tatakas ka pa sa responsibilidad mo ha? Etong sayo." Sinibasib siya nito ng halik. Nalasahan niya ang salt and butter na mga labi nito. Tinigunan niya ang halik nito at saka niyakap ito ng mahigpit. Maya-maya pa ay naglalakbay na ang mga kamay nito sa ibang bahagi ng kanyang katawan. "Kina Mavic na lang tayo kumain mga bakla. Sigurado naman palagi may ulam doon." Suggestion ni Carmina habang naglalakad silang apat, pauwi galing sa salon at spa. "Mabuti pa nga. Siguradong gising pa iyon. Saka talaga may pagkain doon." Sagot ni Orlando na dumiretso sa salon pagkatapos ng trabaho niya. "Baka may natira pang laing na ipinadala niya sa atin kahapon. Ang dami raw na niluto ni Ate Salve eh," sabi ni Ate Sushmita. Paborito raw kasi ng jowa niya iyon. Pumasok sila sa loob ng gate ng compound ng apartment na kakambal niya. Dahil medyo late na, tahimik sila roon dahil nasa dulo ng hilera ang unit nito. Huminto sila sa tapat ng bahagya na kaawang na pinto. Nauna siya para ibukas ang tuluyan ng pinto. Sabay-sabay silang pumasok at napatilis sina Ate Sushmita at Carmina sa nasaksihan. Naghahalikan sina Mac at Mavic. Nakahiga sa sofa ang kakambal niya at nakapatong dito ang abogado. Natulala siya sa nakita habang muntik na mapatalo ng dalawa sa biglang pagbalikwas ng mga ito. Kung namutla si Mac, namula naman ng husto si Mavic. Nanatiling nakaupo ang lalaki. Lumapit naman agad sa kanilang kapatid niya. "Diyos ko, ano ba itong nakita namin?" Patiling sabi ni Ate Sushmita. "Kayo na ba?" tanong ni Carmina. Anong mapaglilingkod ko sa inyo?" ani Mavic na parang walang narinig. "Makikikain sana kami eh, kaya pala itong magkakainan," sabi ni Maricar. Nagtawanan ang mga bakla pero hindi niya makuhang tumawa. "Kayo na ba?" ulit ni Carmina. "Oo, kami na nga," sagot ni Mac. Nagtilian ulit ang mga bakla. "Kailan pa?" 3 months. Magpapakasal na kami. Civil lang muna kaya sana ay hindi na muna lumabas ang tungkol dito." Nagkagulo mga bakla. Nagunahan pa mga ito sa pagpipresinta kung sino mag-aayos sa kanyang kakambal. Pero hindi na gaanong maintindihan ni Orlando ang pinag-uusapan ng mga ito. Nanlalamig siya na hindi mawari. Matagal na palang may relasyon sina Mac at ang kanyang kapatid. At magpapakasal na pala mga ito nang hindi malaniya nalalaman. Binitawan niya ang doorknob at saka nagmamadaling lumabas ng apartment. Narinig pa niya hinahabol siya ni Mavic pero hindi na niya ito pinansin. Lumakad siya papunta sa apartment nila magkakaibigan.
Dire-diretso siyang pumasok sa kanyang kwarto at doon umiyak. 2 araw ang lumipas bago nagkaroon ng lakas ng loob si Mavic na puntahan ng kapatid niya sa apartment na tinitirhan nito. Hiniling niya sa mga kasama nito na bigyan sila ng pagkakataong mapagsolo na magkapatid. Pinagbigyan naman siya ng mga ito. Nag-iisa si Orlando sa apartment na pumasok siya roon. Nanonood ito ng TV. Pagkakita nito sa kanya ay nagmamadaling pinatay nito iyon at saka nagmarcha patungo sa silid nito sa itaas. Olan, sandali! Hindi niya hinayaang makaakyat ito. Hinawakan niya ito sa braso at kahit mas malakas ito kaysa sa kanya, iniyakap niya ang braso nito sa kabila ng pagpiksi nito. Huwag ka na magalit sa akin. Naiiyak na pakiusap niya rito. Bakit hindi ako magagalit sa'yo? Ginawa mo akong tanga. Hindi ko sinasadya yun. Napaiyak na siyang tuluyan. Ngayon lang niya nakita ni kaganoon na kakambal. Hindi mo man lang ako inisip. Hindi mo man lang inisip ko anong mararamdaman ko. Alam mo naman na may gusto ako kay Mac. Mahal ko na nga siya eh. Tapos aagawin pala siya. Orlando, tapos inilihi mo pa talaga? Talagang sinisiguro mo na makakasal muna siya sa iyo bago ko malaman. Hindi siya makasagot sa paratang nito. Kailan mo balak sabihin sa akin kapag nakatara ka na sa malaking bahay ni Mac? At pinagtatawanan ako ng lahat ng kaibigan ko? Dahil ako na kapatid mo hindi ko nakaalam, samantalang pinagnanasaan ko pa magiging bayaw ko. Orlando, huwag ka na magalit sa akin. Lahat na lang inagaw mo sa akin. Nanginginig na ang boses nito. Inagaw mo kagandahan ko. Inagaw mong talino ko. Inagaw mo magandang buhay na dapat ay mayroon ako. At ngayon, kung kailan akala ko'y nakalaya na ako sa'yo, inagaw mo na naman ang lalaking mahal ko. Hindi totoo yan. Masakit sa kalooban niya narinig mula rito. Noon pa man, ay ikaw lang laging iniisip ko. Ganoon ba? Kaya pala ikaw ang nagpakasal kay Mac at ikaw ang umagaw sa kanya mula sa akin. Mahal ko siya. Nagmamahalan kami. Alam mong mahal ko rin siya. Galit ang sagot nito sa kanya. My God! Ever since I've been living in your shadow, nang mamatay sina Papa at Mama, ikinadena mo ako sa tabi mo. Ayaw mo ako maging masaya. Gusto mo na tau-tauhan mo rin ako sa perpektong buhay na ginawa mo para sa sarili mo. Gusto ko lang naman maging masaya. Pero ganito pa rin ang ginagawa mo pagkatapos ko lumayo sa'yo. Olan, umalis ka na Mavic. Mula ngayon, kalimutan mo na magkapatid tayo. Kukuha ako ng abogado. Siya na lang makikipag-usap sa iyo para masettle natin ang lahat ng tungkol sa usapin natin sa pera. Pero mula ngayon, wala na akong kapatid. Ipiniksi nitong braso nito mula sa pagkakahawak niya. Hindi na niya ito pinigilan na magmadaling umakyat ito sa kwarto at pabagsak na isinara ang pinto. Wala siya nagawa. Napaupo siya sa baitang ng hagdan at doon umiyak. Nakatayo sina Mavic at Mac sa harap ni Judge Jonathan Oliva sa sala nito. Gaya na napagkasundoan nila, sina Sushmita, Carmine at Maricar ang mga tatayong witness sa kasal nila. Dapat sana'y masaya si Mavic sa araw na iyon, pero mabigat ang dibdib niya dahil sa mga binitawang salita ni Orlando sa kanya. Hindi niya lubos maisip na ganoon pa lang iniisip nito sa kanya. Ang tanging hinangad lang naman niya ay mapanatili itong ligtas. Halos hindi siya makatulog at wala siyang ganang kumain sa sinabi nito na pinuputulan nito ang pagiging magkapatid nila. Do you take this man to be your lawfully wedded husband? Bahagya lang niya narinig ang sinabi ng judge. Napatingin siya rito at pagkatapos ay kay Mac. Gustong sumabog ng dibdib niya. Hindi niya maatim na maging dahilan para masaktan ang kanyang kapatid kahit gaano pa niya kamahal si Mac. I'm sorry. I'm not ready for this. Parang tinutusok ang dibdib niya habang sinasabi ang mga salitang iyon. Hindi niya matignan si Mac. Tumalikod siya at nagmamadaling lumabas ng silid na iyon. Hindi na siya bumalik sa apartment. Dumaratso siya sa bus terminal sa Buendia at shoulder bag lang ang bitbit na umuwi na siya sa Batangas. Doon ay mag-isang inilabas niya ang lahat ng sama ng loob niya sa buhay. A few days later, nakabuo siya ng plano. Pupunta siya sa tiyahin niya sa mother's side sa Bohol. She would lick her wounds there in solitude. Mavic, ayoko makialam sa iyo ha, pero hindi ka susugot dito nang walang dahilan kung wala nangyaring masama sa iyo. Are you alright? Yes, tita.
Tumatangong sagot ni Mavic sa kanyang tiyahin. Gusto ko lang muna mag-isa rito. Hindi naman gaanong matagal. Mga ilang linggo lang para makapag-isip ako. Si Orlando, ayos naman ba siya? Tumango siya. Well, dito ka na lang muna sa cottage. Inopen kasi namin sa public yung ancestral house. Maraming turist na pumupunta rito dahil okay itong beach resort natin. Maliit lang itong cottage, pero ito lang ang bakante sa ngayon. Kapag may umalis sa bahay, no, okay na ako dito, tita. Mas gusto ko na dito na lang ako. Don't worry about me. Are you sure? Yes, tita. Baka magalit sa akin ang mga kapatid ko kapag nalamang dito ka nagstay. No, wala namang kailangan makaalam na naririto ako. Kung may tatawag, sabihin niyo na wala na lang ako rito, please. Kahit si Orlando. Kahit si Orlando. Well, tinitigan siya nito pero hindi na nagtanong pa. Okay, iiwan na kita rito. Tumawag ka lang na helper kapag may kailangan ka, okay? Nandito rin naman ako. Yes, tita. Thank you. Nang makaalis ito, pakiramdam niya pagod na pagod siya kahit wala naman siyang ginagawa sa loob ng ilang araw sa pagkukulong niya sa bahay nila sa Kalaka. Nahiga siya sa kama at saka tulalang tumanaw sa labas na malaking bintana. Niyakap niya ang kanyang sarili at hindi siya tuminag doon hanggang dumilim. Para nang masisiraan ng bait si Max sa paghahanap kay Mavic. Nagpalipas siya ng 2 linggo pagkatapos siyang talikuran nito sa kanilang kasal. Wala siyang maramdamang galit dito, lalo pa nang malaman niya na nag-uusap pala ito at si Orlando bago sila ikasal. At dahil wala si Orlando sa City Hall, naisip niya na hindi naging maganda ang takbo ng usapang iyon. Pinabantayan na niya ang bahay ni Mavic, pati ng pwesto nito sa palengke ng Kalaka. Pero hindi ito nakikita roon. Para itong bulan naglaho at kahit sinong kamag-anak nitong tawagan niya ay wala nakakaalam kung nasaan ito. Hindi na siya makatulog sa pag-aalala rito. Sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya ay nakaramdam siya ng tunay na galit. Nakasentro iyon kay Orlando pero hindi niya ito makompronta dahil hindi rin niya alam kung ano namagitan sa magkapatid para pagbintangan may kinalaman ito sa pagkawala ni Mavic. Nasa opisina siya pero ang assistant niya nakikipag-usap sa mga kliyente nila. Hindi siya makapag-isip. Para siyang mababaliw sa pag-aalala kung ano na nangyari kay Mavic. Come home, darling. Give me even one single call. Tumingin siya sa kanyang cellphone. Kung sakasakali, ay iyon lang ang tanging connection niya sa babaeng pinakamamahal niya. Sir, nandito ho si Orlando Patis. Gusto raw niya kayong makausap. Napakurap siya. Hindi niya napansin pumasok ang kanyang sekretarya kung hindi pa nagsalita ito. Bakit daw? Sabi niya. Personal daw po. Nagdadalawang isip siya kung haharapin niya o hindi si Orlando. Pero naisip niya na baka may dala itong impormasyon tungkol kay Mavic. Sige, papasukin mo siya. Ani niyang umayos na upo at hinintay na pumasok ang bisita. Seryosong itsura ni Orlando na makaharap siya. Mukhang pumayat at palaging puyat ito. Binati siya nito at nakipagkamay sa kanya. Maupo ka, ani niya at hinintay na magsalita ito. Dumaan lang ako para magtanong kung may balita ka na kung nasaan si ate. Wala pa. Akala ko nga ikaw may balita kaya ka naririto. Wala. 2 weeks na siyang hindi nagpaparamdam sa akin. Napakagatlabi ito. Nabalitaan ko nangyari sa City Hall. I'm sorry. Hindi siya umimik. Hindi ko alam ang gagawin niya iyon dahil lang sa sinabi ko sa kanya. Galit lang ako noon. Masama ang loob ko. Pero hindi ko alam na saseryosohin iyon ng kapatid ko. Basag ang tinig na paliwanag nito. Hindi pa rin siya kumibo. Inaway ko kasi siya. Pinagbintangan ko siya mga agaw at kontrabida sa buhay ko. May crush kasi ako sa iyo at nagalit ako dahil pakiramdam ko ay inagaw ka niya sa akin. Nahurt din ako dahil iniliham niya ang relasyon ninyong dalawa sa akin. Napamaang siya rito at matagal bago nakahuma. Bumuga siya ng hangin. Kung may dapat sisihin sa bahaging iyon, ako iyon. Sabi niya, isinaalang-alang ng kapatid mo ang pamilya ko. Nakapaligid lang sila rito sa lugar natin, kaya hiniling ko na huwag na lang muna namin i-disclose ang tungkol sa relasyon namin. I wanted to build a strong relationship with her first before I let my family know. Nasa politika ang pangkan ko,
Kaya cautious ang pamilya ko kung sinong babae ang nagiging karelasyon ko. Ayokong mamagitan iyon sa amin, lalo pat may kapansanan ng kakambal niya. Si Orlando naman ang hindi nakakibo. I can't imagine what you could have said to your sister to terribly hurt her and to turn her back on me. Napapailing na wika niya. As far as I know, ikaw ang naging sentro ng mundo ng kapatid mo. Sinubukan niya mapunan ang mga bagay na kulang sa buhay mo. It even came to a point na ikaw na lang inisip niya sa takot na baka magkulang siya sa pangako niya sa mga magulang ninyo na hindi kanya pababayaan. Nasakal ako sa ginagawa niya. Admittedly, ginawa niya iyon. Pero nang dumating ka rito, hindi ba binigyan ka naman niya ng kalayaan na gusto mo? Kahit pa nahihirapan siya na magparuot pa rito sa kalaka? Ayaw niya na kapag may nangyaring masama sa iyo, wala kang matatakbuhang kapatid na nasa malapit. Hindi na naman ito kumibo. She loves you so much that the weight of your words overwhelmed her to the point that she turned her back on me. I know she loves me, but her sense of obligation to you is just too much. Hindi ko naman talaga gustong saktan siya. Ang akala ko ay typical na away lang iyon ng magkakapatid na huhupa rin. Pero nang lumaya siya, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nag-aalala ako sa kanya. Humikbi na ito. Well, that makes the two of us. Hindi napigil ang komento niya. I'm sorry. Wala kang kasalanan sa akin. Hindi ko alam kung may kasalanan ka sa kapatid mo. I just want to know where she is. Bumuntong hininga siya. Biglang tumunog ang cellphone nito. Tumayo siya at nagpa siyang lumabas ng opisina para mabigyan ito ng privacy na sagutin ang tawag dito. Pero napalingon siya nang marinig na binanggit nito ang pangalan ni Mavic. Nakita niya na patayo na rin ito. Sige, huwag niyo siyang paaalisin dyan. Huwag niyo siyang pababayaan, tita. First flight pa lang, nandyan ako. Huwag mong sasabihin sa kanya. Napalapit siya rito. Nilingon siya nito. Naiiyak na ito. Ang tita Rosa namin iyon sa Bohol. Siya iyong nakatira sa ancestral house ng mother namin doon. Nandoon daw si ate. Hindi raw kumakain at palagi lang tulala. Nag-aalala siya dahil palagi lang nagkukulong si ate sa cottage at umiiyak. I'll call up my travel agent. Magpapacharter ako ng flight ngayon din. Lumapit siya sa kanyang desk at hinanap ang telephone number ng travel agency sa kanyang cellphone. Umiyak si Orlando pero hindi muna niya ito pinansin. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang cellphone. Tila may mga paru-paro sa tiyan niya. Alalang-alala siya sa narinig sa nangyari kay Mavic. Nakaupo si Mavic sa wicker bench sa pinto ng cottage. 3:00 ng tanghali kaya tirik na tirik ang araw. Pagkatapos niya mag-swimming, ay naupo na lang siya roon habang nagpapatuyo ng katawan sa suot niyang bathing suit at umiinom ng coke in can. Iyon pala ang nailalaman niya sa kanyang tiyan. Blanko ang isip niya sa ibang bagay. Nakatitig lang siya sa asul na tubig at puting dalampasigan hanggang sa sumakit na mga mata niya sa sinag ng araw. Namanhid na siya. Dumating siya sa punto na wala siyang nararamdaman. Tamad na rin siyang kumilos. Kaya lang siya naoobligang kumain minsan ay dahil binabantayan siya ng kanyang tiyahin. Hanggat hindi niya ginagalaw ang pagkain, ito mismo ang personal na nagdadala sa kanya, ay hindi siya iniiwan nito. Hindi na niya ginaanong iniisip si Orlando, si Mac at ang naonsiyaming kasal na lang nila ang pumupuno sa kanyang isip. Siguradong galit na galit ito sa kanya. Siguradong masaya na rin si Orlando sa ginawa niya. Ipinilig niya ang kanyang ulo. Ayaw na niya mag-isip. Napapagod na siya. Hirap na siya. Ang tagal-tagal kitang ipinahanap. Naririto ka lang pala. Napatingin siya sa gilid ng cottage. Napaawang ang mga labi niya na makita nakatayo roon si Mac. Natulala siya sa loob na mahabang sandali. Na makabawi ay ipinilig niya ang kanyang ulo. Sigurado siyang ilisyon lang niya iyon dahil sa gutom kung hindi man sa labis sa pagnanais na makita ito. Nagsalita ulit si Mac. Hindi mo man lang ba ako i-welcome, darling? Mac? Parang kinalawang ang boses niya dahil sa hindi madalas sa paggamit niya iyon. Mavic, lumapit ito sa kanya. Napatayo siya. Sa kanya na malayan ang pagbukal na masaganang luha mula sa kanyang mga mata. Niyakap siya nito ng sobrang higpit. Ano bang ginagawa mo, Mavic? Basag ang tinig na sabi nito. Waring hindi nito nakontrol ang emosyon nito
pagkakita sa itsura niya. Hindi na rin niya nakuhang sumagot. Naninikip ng dibdib niya sa mixed emotions na nararamdaman niya. Pumikit siya at sa muling pagdilat ay sakalang siya naging aware na may kasama pala ito, si Orlando. Umiiyak din ang kakambal niya. Mahinhing ipinahid nito ang mga luha nito. Kapag kuwan ay ngumiti ito at kinawayan siya. Lumakas ang pag-iyak na. Pinakawalan siya ni Mac para malapitan niya ang kanyang kapatid. Kay Orlando naman siya yumakap. Sa loob ng ilang minuto ay hindi siya makapagsalita. Pakiramdam niya ay nasaid na ang kanyang luha. Nakaupo si Mavic sa harap ng dresser habang minemake-upan siya ni Carmina. Finally, natuloy na rin ang kasal na to. Iiling-iling na sabi nito. Tinignan nito ang mukha niya. Tapos na ba tayo? Usisa niya. Eto na, malapit na. Nilagyan pa nito ng kaunting powder mukha niya at saka ulit siya pinaharap sa salamin. Napatingin siya sa nakita. Perfect! Correct! Pagsang-ayon sa kanya ni Sushmita. Hala, tara na at baka sumugod na rito ang groom mo. Hahanapin ka na naman nun. Palagi ka pa namang nawawala. Tinulungan siya nitong tumayo at buhatin ang kanyang trail. Tumulong na rin ang maid of honor at mga bridesmaids na pawang mga pinsan niya. Wala naman kasi siyang kabarkadang matatawag dahil nasentro ang pagbabantay kay Orlando ang kabataan niya. Pagbukas ng pinto ay nakatayo sa labas niyon si Orlando. Nakasuot ito ng barong Tagalog na pink. Turn na sa motif ng kasal niya. Mas makapal pang makeup nito kaysa sa kanya. Sige na nga. Hahayaan ko na lang na mas maganda ka kaysa sa akin. It's your day after all. Anito habang binebeso siya. Oy! Ang espasol, baka dumikit sa bride. Saway rito ni Carmina. Masyadong makapalang foundation mo, Barbie. Pamburol at hindi pang kasal iyang makeup mo. Iningusan lang nito ni Orlando at hinawakan na siya nito sa kamay. I'm sure, happy si na mama at papa saan man sila naroroon. I'm sure, nakatingin tugon niya. Nagkuhanan pa sila ng litrato sa loob ng bahay. Pagkatapos ay inalalayan na siya ng kapatid sa pagsakay sa bridal car. Napangiti pa siya nang matanaw ang buntis na buntis ng si Ate Salve. Kawa ito ng kaway sa kanya habang nakaalalay rito ang asawang si Tino. Nauna pang ikasal ang mga ito kaysa sa kanila ni Mac. Sister, magpa-beauty ka na at malapit na tayo sa church. Tumatawag ng jowa mo. Hindi ko sinasagot para pagpawisan na konti. Sabi sa kanya ni Orlando na kasama niya sa loob ng kotse. Hayaan mo siya, para medyo kabahan naman. Nakangising sabi niya. Natatanaw na nila ang simbahan. Pagkatapos ng church wedding, ay sa maluwang na natatanaw na bakuran ng bahay nila gagawin ng resepsyon. Gusto man nila ni Mac ng private wedding sa dami ng mga kamag-anak nila sa parehong side, ay hindi na nila tinanggihan ang isang magarbong kasal na iminungkahi ng ama nito. Kinabukasan, ay dediretso sila sa after party sa bahay ng mga magulang nito sa Maynila para sa mga hindi makakapunta sa partido nito dahil may kalayuan ng Kalaka. Sakalang sila dediretso sa airport para magtungo sa Morocco kung saan sila nakabook ng 2 linggo sa isang honeymoon suite. Sa wakas ay huminto ang kotse sa tapat ng simbahan. Huwag ka raw munang lalabas hanggat hindi pa naayos ang entourage. Parang nanay na sabi sa kanya ni Orlando. Ito talaga ang tatay yung magulang sa kasal niya. Kinakabahan ako, Olan. Cool ka lang, sister. This is your day, kaya i-enjoy mo. 5 minuto pa bago nito buksan ang pinto ng kotse at inilalayan siya sa pag-ibis. Iginiya siya nito sa pwesto niya sa pinakalikod ng mga sponsor sa kasal. Nang marinig niya ang wedding march song, ay gusto na naman niyang lumuha. Oh, ang maskara mo kakalat. Paalala sa kanya ni Orlando na nararamdaman yata ang nakaambang pag-iyak niya. Nang alalayan siya nito at ihatid sa altar, ay napangiti siya ng maluwang. Tensyonadong ang groom niya. Bakit? Ninenervyos sa tanong niya kay Mac nang hawakan nitong mahigpit ang kamay niya. Hindi ka na makakatakbo ngayon, sabi nito. At wala naman akong balak. Ngumiti ito. You look so lovely. I am lovely. And you, my groom, are dashing. I love you. I love you too. Nang sa wakas ay humarap sila sa arsobispong magkakasal sa kanila, wala siya ibang maramdaman kundi kasiyahan, kapayapaan at nag-uumapaw na pagmamahal para sa kanyang magiging kabiyak. Habang ikinakasal sila,
bigla niya naisip ang isang verse sa Biblia. In His time, He makes all things beautiful. In His time, tinignan niya si Mac, nakatingiti ito sa kanya. That saying was so perfectly true. Maraming salamat mga ka-Felicidad sa uulitin. Shoutout po kina Nuray ni Aini at Jerry Lynn Tagumaya. Maraming salamat po.